Mga bata, kumusta na kayo? Excited ba kayo sa araw na ito? Kamihiro, halina kayo, tayo'y matututo. Tayo na sa OCBS, sa salita ng Diyos kay Magetes. Tayo na sa OCBS, sa Diyos ibigay ang best. Bawat manalangin, verses awuluin, arts and crafts sa iyong gawin. Yay! Lalong-lalo na habang bata ka pa. Si Kristo'y tanggapin. Tayo na sa OCBS, sa salita ng Diyos ay magetes. Tayo na sa OCBS, sa Diyos ibigay ang best. Tayo na sa OCBS, sa salita ng Diyos ay magetes. Tayo na sa OCBS, sa Diyos ibigay ang best. Sa Diyos ibigay ang best. Sa Diyos ibigay ang best. Okay, let's sing the song, Give Me Oil in My Lamp. Ready? Sing. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray, hallelujah. Give me oil in my lamp, keep me burning, burning, burning. Keep me burning to the break of day. Sing a stanza, sing a stanza, sing a stanza to the King of Kings. Sing a stanza, sing a stanza, sing a stanza to the King of Kings. One more time. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray, hallelujah. Give me oil in my lamp, keep me burning, burning, burning. Keep me burning to the break of day. Sing a stanza, sing a stanza, sing a stanza to the King of Kings. Sing a stanza, sing a stanza, sing a stanza to the King of Kings. OCBS Storytelling. Magandang araw sa inyo mga bata. Narito muli ako si Teacher Cathy para magturo sa inyo ng isang kwento na nagpapakita ng forgiveness o pagpapatawad. Saan ba tayo kailangang patawarin? Ano ang ating kailangan upang tayo ay mapatawad? Sino ang kayang magpatawad? Yan ang mga tanong na ating sasagutin sa ating kwento. Pero bago tayo magsimula, tayo muna ay manalangin. Amang nasa langit, maraming salamat po dahil muli kaming makikinig ng kwento at aral mula sa inyong salita. Tulungan niyo po kaming maunawaan ito at laging matandaan. Maraming salamat po sa lahat ng biyaya at pagpapatawad sa amin.
Ito ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen. Ang title ng ating kwento ay ang 10 Ketongin o sa English, The 10 Lepers. Ito ay mula sa Bible, sa Luke chapter 17 verses 11 to 19. Ano nga ba ang ketong? Ang ketong ay isang nakakatakot na sakit na walang lunas. Napakabilis nitong makahawa, kaya't ang mga taong may ketong ay kailangan lumayo sa ibang tao at manirahan kasama ang iba pang may ketong. Hindi sila nakakapagtrabaho, kaya't binibigyan na lamang sila ng mga tao ng pagkain. Napalayo sila sa kanilang pamilya, kaya siguradong miss na nila ang mga mahal nila sa buhay at mga kaibigan. Sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, dumaan siya sa hangganan ng Galilea at Samaria. Nang papasok na siya sa isang lugar, sinalubong siya ng 10 lalaking may malubhang sakit sa balat o ketong. Tumayo lamang sila sa malayo at sumisigaw kay Jesus, "Panginoong Jesus, maawa po kayo sa amin." Nang makita sila ni Jesus, sinabi niya sa kanila, "Pumunta kayo sa mga pari at magpatingin sa kanila." At habang naglalakad pa lamang sila, luminis na ang kanilang balat. Nang makita ng isa sa kanila na magaling na siya, bumalik siya kay Jesus at nagsisigaw ng papuri sa Diyos. Lumuhod siya sa harap ni Jesus at nagpasalamat sa kanya. Siya ay isang Samaritano. Sinabi ni Jesus, "Hindi ba't 10 ang pinagaling ko? Nasaan ang 9? Bakit hindi bumalik ang iba upang magpapuri sa Diyos maliban sa taong ito na hindi Hudyo?" Sinabi niya sa lalaki, "Tumayo ka at umuwi. Iniligtas ka ng pananampalataya mo." At yan ang ating maiksing kwento ngayong hapon. Balikan natin ang ating mga tanong kanina sa simula na ang mga sumusunod. 1. Saan ba tayo kailangang patawarin? 2. Ano ang ating kailangan upang tayo ay mapatawad? 3. Sino ang kayang magpatawad? Bago natin sagutin ang mga yan, ano ang koneksyon nito sa ating kwento? Alam nyo ba na ang ketong ay parang kasalanan? Ito ay malala, madumi, nakakahawa at nakakadiri. Ito ang sakit natin sa espiritual. Sa ating kwento, ang 10 ketongin ay pinagaling ng Panginoon sa kanilang sakit sa balat. Pero isa lamang sa kanila ang bumalik at napatawad sa kasalanan at gumaling sa espiritual na sakit. Dahil sa kanya lamang nakita ng Panginoong Hesus ang pananampalataya. 1. Saan ba tayo kailangang patawarin? Tayong lahat ng mga tao ay makasalanan, kaya lahat tayo ay kailangan ng kapatawaran. Ang tao ay mapapatawad lamang kung siya ay hihingi ng tawad sa Panginoon. Katulad sa tao, kapag tayo ay nagkasala, tayo ay hihingi ng tawad sa taong nagawa natin ng mali o kasalanan at papatawarin nila tayo. 2. Ano ang ating kailangan upang tayo ay mapatawad? Ang ating kailangang gawin upang mapatawad ay aminin ang ating kasalanan. Kailangan alam natin na tayo ay may sakit sa espiritual. Katulad ng taong may sakit sa pisikal, siya ay pupunta sa doktor upang magpagamot dahil alam niya na siya ay may sakit.
Aminin natin na tayo ay makasalanan at humingi ng tawad. At maniwala tayo na tayo ay pinatawad na niya. Number 3. Sino ang kayang magpatawad? Sino nga ba ang kaya magpatawad sa ating mga kasalanan? Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Tayo ay lumapit sa Kanya upang tayo ay mapatawad. Ang lahat ng ating mga kasalanan na nagawa noon, ngayon, at bukas ay binayaran na ni Jesus. Kailangan lang natin itong paniwalaan. Si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao para mamatay para sa ating mga kasalanan. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Binayaran na ni Jesus ito sa krus noong siya ay napako, namatay, inilibing at nabuhay na muli. Ito ay ang kabayaran sa ating mga maduming kasalanan na parang ketong. Ito ay magkakaroon lamang ng epekto sa atin kung tayo ay mananampalataya ng buong puso. Nananampalataya ka ba sa Panginoong Hesus? Kung oo, i-type mo sa ating comment section, "Opo, nananampalataya po ako sa Panginoong Hesus." Maraming salamat sa inyo mga bata. Sana ay marami kayong natutunan sa ating lesson ngayon. At higit sa lahat, nawa kayo ay tunay na nakakilala sa Panginoong Hesus. Bago tayo magtapos, ay ibibigay ko muna sa inyo ang ating memory verse. Memory verse, Luke chapter 17, verse 19. And he said unto him, Arise, go thy way, thy faith hath made thee whole. Luke 17, verse 19. And he said unto him, Arise, go thy way, thy faith hath made thee whole. Dumako naman tayo sa ating question and answer. Number 1. Ilan ang nagpasalamat sa Panginoong Hesus at napatawad sa kanyang kasalanan? A. 10, B. 9, C. 1. Number 2. Ang bumalik sa Panginoon ay isang A. Hudyo, B. Samaritano, C. Pilipino. Number 3. Saan ba tayo kailangang patawarin? Letter A. Sa ating kabutihan, B. Sa ating pagsunod, C. Sa lahat ng ating mga kasalanan. Number 4. Ano ang kailangan upang tayo ay mapatawad? A. Tayo ay umamin sa kasalanan at humingi ng tawad. B. Tayo ay magtago sa Diyos. Or C. Tayo ay huwag magkaroon ng pakialam. Number 5. Sino ang kayang magpatawad? A. Ang 10 ketongin, B. Ang 1 ketongin, o C. Ang Panginoong Hesus. Maraming salamat ulit mga bata. Pakipasa ang inyong mga sagot sa Q&A kay Teacher Isa. At tayo ay mag-memorize ng ating verse at ipasa ang video kay Sir Cedric. Lagi nating tandaan, tayo ay humingi ng kapatawaran at tayo ay patatawarin. Thank you kids and God bless. See you next time!